Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ayun, isang magandang araw muli sa atin lahat mga kababayan. Mga kasulid, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ayan na nga po, no ho. Ano na po ang nangyayari sa ating mga kongresista at kagalang-galang di umano? Kagalang-galang na naman, no? At ngayon po ay nanginginig daw di umano itong si Sir Raul. Dahil sinabi ni Tatay Digong tinilisok. Maaari kitang sambahan ng kaso dyan. Mukhang marami yata kakaharapin to si Raul. Dito mga kababayan ay hindi lang po pinakita pero mukhang nanginginig na po itong mga ito. Yung mata niya mukhang sumasayaw na saan napupunta eh. Diba? Pero ngayon, ipapasilip ko po sa inyo yung clips na yan. At ito pong si Trillanes, ano pong katotohanan dito sa sinasabi ni Erwin Tulfo mga kababayan na ito daw po ay mukhang naihi sa kanyang pantalon. Ayon po ito kay Erwin Tulfo sa takot daw po mga kababayan. Mukhang naiihi ito si Trillanes. Ito kaya resulta na ng noong pagtawag ni PRR dito kay Attorney Panilo na talagang sasampahan niya ng maraming kaso itong si Trillanes mga kababayan. Panoorin po natin at sama-sama po nating komentuhan ang mga videong ito mga kababayan. Isang masayang video. Ito na po. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it Malamang Tatay Digong hindi niya alam yan. public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. Nako, single statement. Nakakasend niya sa prison. Yari na ito si Sir Raul. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Hindi pa tayo nasi-threaten doon. Weh. Hindi na tayo natitreatin doon? Weh, talaga lang ha? Sige. Tingnan na natin na si Tulfo kung anong sinasabi niya dito kay pangalan nito, si Trillanes. Naihi daw, nanginginig daw yan, no, mga kababayan. Nanginginig ka, naiihi ka sa pantalon mo, ha? Nababasa na yung barong Tagalog mo dyan sa Senado. Naiihi daw, nababasa na ang pantalon mo sa Senado. Dahil may kaso ka. Harapin mo ang kaso Trillanes sa Davao. Huwag kang magtago. Ayun, harapin mo daw sa Davao. Huwag kang magtago. Nako, yari na si Trillanes. Asan na ba yung picture? May picture po tayo nakita mga kababayan. Hindi ko alam kung totoo po ito ha. Ito po ay nakita lang po natin sa mga social media kumakalat. Tingnan po natin ano ba yung sinasabi ng naihi daw sa pantalon. Ano po yung mga kababayan? Hindi ko po sure kung talagang edited yan o hindi ha. Kumakalat lang po yan ayun. Nakapost yan no? Sa ano na yan? Facebook na yan. So ayan mga kababayan. So kayo nang humusga kung naihi nga ba ito. Nung marinig po niya si Pangulong Duterte na tumawag nga po dito sa TikTok live nitong ni Attorney Sal Panilo. Panoorin po natin si Attorney Sal at pagtawag ni Pangulong Duterte dito. Mga kababayan natin. Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Libel cases against him. Yari ka na. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo
Sabi ko na isang katiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Narinig ka na sa taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para Ano 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Tama, 14 hours yung mga kababayan, tibay ni Tatay Digong, Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil kasama natin si Tatay Digong. Kami, inaantok na siya. Gising na gising, alas 4 na kami ng madaling araw doon. Tapos tayo alas 2 sa madaling araw, paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan Abangan niyo mga kababayan may matinding pasabog po dito si Tatay Digong. Bot po dyan kay Trillanes at dito nga po kay Marcos or BBM. Nako, magugulantong po ang lahat. Matindi po ang binitawan ni Tatay Digong dito. bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman, ang kalaban niya, ang totoo di mo ano yun, yung kanyang summary, puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Tama. Korte yan Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao totoo at hindi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-una hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng ganun. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga, Oo nga, di ba mga kababayan, nakakapagtaka yun, Paano naman din tinanggap ito ng mga tuwad-tuwad dun dyan, di ba? Ha? Itong mga tuwad dun talaga walang dedikadesa sa pagtanggap ng sinasabi nilang mga maaaring gamiting ebidensya laban kanino man. Maliwanag yun na talagang gusto lang nila talaga sirain si Tatay Digong dito. Unang-una, sa bagay, iisa lang yata ang abogado dyan sa Kongreso, si ano lang yata,
si Akop, eh, abogado ba, eh, mukhang wala rin, no? Talagang magkakampi lang sila, di ba? Ay, nako. Pero mantakin nyo yun, ginamit nila yun. Wala lang naman tayong walang aasahan kay Pastor Dela, di ba? Nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutol na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka nang di mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba Okay, tama. nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Tayo walang yata. Kailan nga po lang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa Bukas. ako. Oh, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi eh. Ayan. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero dito... Especially Inday Yes. kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahiga. Oh. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang Bukalakan yan, sponsored yan. Ano daw mga kababayan? Ano itong binitawan ni Pangulong Duterte? Si Trillanes daw ay Malacanang sponsor yan. Hala ka, Trillanes booking. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pagduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi mo magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Kita nyo mga kababayan? Oh, di ba? Ilabas lang nila ang totoo kung ano man talaga. Sabi nga ni Tatay Digong. Ituloy pa natin mga kababayan, may karugtong pa po ito at matindi yung revelasyon na yan, ano? Si Trillanes daw, ayon kay PRRD, sponsor yan ng Malacanang ni BBM. Wala naman pong pera daw yan. Hindi yan gagalaw kung hindi yan sponsored. Nako po, patay tayo dyan. Ini-sponsor ang kalukuhan nitong ni Trililing, mga kababayan. Ay dapat lang talaga tuluyan ni PRRD ito. Di ba? Hindi mo magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, yung totoong
yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. That's it. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Oh, yun. Isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang ano yan, kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang sa dulo ng daigdig kung saan yan. Because if he cannot prove it, then he goes to sa karami niyang level na masasalubong, surely yung isa dyan, hindi lang fine, imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sari. Sabi niya, bangko. Adi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayun, i-prove mo niya yung ngayon. Drug money niya. So, Lifetime savings na niya. Pag-retire. so desidido ka na mag-file ng kaso. Dito lahat. So, Lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. Sige, pawa ka natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. O sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. O, salamat din. O, magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami nagmamahal. Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapili. Pero kung yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao. At tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Eh, alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila. Kasi dito Nandito sila ngayon. Dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O, naririnig ka pala. We love you, Tatay Oh, Digong. parang puro nga we love you nakalagay rito. Ako sa ito, tumaan ako pagka-presidente. Oh. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kaya kang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Ako magpapasok dyan sa druga. Oh. Puta ka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako. Isang 5 sentimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan kung amunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak-hawak ko pa na yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barila niyan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayan pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak na puta. Sigurado, conviction. Yari ka, Trillanes. Sigurado yan. Sigurado ka pala. Kita yung mga sumarin niya, walang, ito, mali ba ang
spelling pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit, walang N. Anong klaseng, saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. What is spelling? Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang palatandaan sa tao. Ang ano mo lang truth, but state-sponsored ito sa Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa mo. Pwede rin naman na hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. Diba? No, yung isa. Kasi itong Presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Kaya, ayaw nga sumagot eh. Ha? At alam niya, wala akong ginawa sa kanya ng kunti mo ng salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Patay ka dyan. Allah ka. Kung alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. Naku, yari ka dyan. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang maasahan ng bayan. Hindi ako mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O sige, magpahinga ka na. Bago ka umalis, magkita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye. Ayan mga kababayan, so narinig nga po natin si Tatay Digong, sigurado daw itong si Trillanes at makukonvict nga po dyan sa kasong libel. Mayroon pa ang talas ni Tatay Digong, bagamat may edad na matalas. Makita niya po pala, mali daw ang spelling doon kay Hanilit. Ay nako, yari ka dyan. Trililing. Di ba mga kababayan, napaka-stricto po ng mga batas natin. Kung maalala nga ninyo, di ba, yung si General Bantag noon, mali yung kanyang pangalan. Mali yung kanyang middle name na dinagay. Tapos ito ring anak ni Boyeng Rimulya, abay, famous na kaso yon. Wala pang 3 buwan. Na-absuelto na. Dismiss na yung kaso. Ang nagamit lang yung isang pangalan lang. Isang pangalan lang yun, isang word lang yun mga kaubayan. Grabe So ibig sabihin talagang nito si Trillanes, giyari na siya talaga dito. Sapul siya dito at talagang nakakagulat itong revelasyon ni Tatay Digong, Mayroon pa lang talaga itong Malacanang ang nasa likod niya dahil wala naman daw itong pera, hindi ito makakagalaw. Nako, yari ka talaga rito, Trillanes. Talagang siguro magkakatotoo yung sinasabi ni ayan na naihi ka daw. Or kaya maiihi ka sa takot. Yan ang sabi ni ni Erwin Tulfo, mga kababayan. So, ayan po, anong inyong masasabi dito sa ating reaction video? Kung mayroon po kayong comment, kung ano pong inyong mga suggestions at ang inyong mga opinion, paki-comment nyo po dyan sa baba ng comment section at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat. This is BMR Channel. Pansamantalang magpapaalam, Pilipinas as always. God first. Bye-bye.